May nangyaring kalokohan. Wala nang pag-asa. Qinglong. Di mo ba naririnig ang boss ko? Magsalita ka na. Pinasarado mo lahat ng Paano na mga kapatid ko? Kalokohan yan. Wala kang bayag. Kung di mo kaya, magbalik ka na lang sa pagtatanim. Ang Shuanglong Society ay para sa mga may silbi. Narito ako para linawin ang isang bagay. Mula ngayon, ako ang mamumuno sa Shuanglong. Ako ang masusunod. Ang Shuanglong Society ay para sa lahat. Kailan ka naging leader? Sawan ako sa'yo. Lahat may tao. Huwag kang matakot, kapatid. Isang bala na lang ang natitira. Ang makakalabas, siyang mamumuno. Puta. Teka muna. Wala akong gana ngayon. Alis na. Ano, may anak na babae. Pero masama ang kalagayan niya ngayon. Puntahan mo si Zanshen. Sabihin mo kay Guyang. Pag wala ng silbi, patayin mo. Gago ka, bilisan mo ang paghuhugas. Ikaw. Ano problema nitong boss? Wala kang pakialam. Tito, huwag kang magalit. Buisit, wala ka bang alak? Linisin mo ang isda, narinig mo? Linisin mo ang isda, bubugbugin kita hanggang mamatay. Linisin mo na, bilis. Bilisan mo, narinig mo? Umiyak ka pa, papatayin kita. Hoy, Boss Gyu. Bigyan kita ng 100,000. Patayin mo ang batang yan. CJ. Batugan. Sisihin mo sarili mong magulang sa pag-iwan sa'yo. Sana sa susunod na buhay, may mas mabuting pamilya ka. Tito, huwag po kayong pumatay. Maglilinis na po ako. Magiging masunurin na ako. 100,000. Papatayin kita. Walang ganyan. Anong klaseng tangang bulag ito? Hulihin siya. Hoy, hoy, hoy. Aray. Sino ka? Zuke. Zuki na gate. Bakit mo ginagawa to? Magsalita ka. Anak ko to, ako ang ama niya. Pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. May tao. May nagbigay sa akin sa kanya. Siguraduhin pagmalupitan ng batang to. Buhayin mo lang siya, naiintindihan mo? Naiintindihan, naiintindihan. Sino ang taong yon? Hindi ko siya kilala. Binigyan niya ako ng pera. Hindi ko alam. Meow meow. Meow meow. Hayaan mo siyang magsalita. Doktor, kumusta ang anak kong babae? Mahina ang bata dahil sa pangmatagalang malnutrisyon. Nagdulot ng labis na panghihina, walang panganib sa buhay. Ngunit kailangan mong alagaan siyang mabulaod mula ngayon. Sige, salamat doktor.
Ikaw ba talaga ang tatay ko? Kasalanan ng tatay mo. Hindi siya nakarating para iligtas ka ng maayos. E may nanay ba si Meow Meow? Si Aohui, magpakasal na tayo. Wuxu, tayo'y maghiwalay na. Bakit? Wala kang pera at kakayahang mag... Huwag mo na akong hanapin pa. Tatay. Siyempre, may nanay si Meow Meow. Pangulo. Nalaman namin ang tungkol sa babae, nasa. Naibenta na ang anak na babae, muntik nang mapatay. Kung may lakas pa siyang pumunta sa mga lugar na ganito. Kuya, bakit dito pa tayo mag-usap ng negosyo? Gusto ng hepe na dito magnegosyo. Ano ba alam mo? Kuya, Si Aohui. Ang tagal kong naghintay sa'yo. ikaw pala siyan eh. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Ang bango mo, Beb. Pahipo naman, kuya. Ay. Talagang basagulero ka pa. Pero gusto ko yan. Kuya, si Shen ay basura lang. Bakit mo ako ginaganito? Bakit? Dati, ipinakilala kita sa. Pinili mo ang pobreng Wushu. Naputulan pa ako ng binti dahil sa'yo. Ngayon, si Binatilyong Shen ay partikular na humiling na. Dito ka na lang at samahan mo siya. Bayaran mo ang utang sa binti ko. Huwag kayong lumapit. Anong gusto mong gawin? Ang pinakamagandang babae sa Jiangsheng. Siyempre gusto kita ngayon. Ang kinis ng balat mo. Pakiramdam ko makinis din sa ibang parte. Subukan nga. Bitawan mo ako. Pigilan siya. Ang lakas ng loob mo. Gago ka. Napakagago mo talaga. Nagpapanggap kang mataas, ha? Ikaw. Bitawan mo ako. Wuxu, Patayin mo siya para sa akin. hindi. Aray, ang sakit, ang sakit. Bitawan mo ako o papatayin kita. Atakihin mo ako mula sa likod. Hindi ka man lang karapat-dapat. Ngayon, babaliin ko ang isang braso mo. Isipin mo itong aral para sa'yo. Nangangahas ka. Galing ako sa White Tiger Gap. Aray. Kung hindi ka alis, patay ka. Guxi Aohui. Tapos na ang pamilya ninyong Gyu. Umalis ka. Lumayas ka. Kailangan mong makipaghiwalay kay Wuxu ngayon din. Buntis na ako sa anak niya. Ano? Makinig ka. Naabala na si Guyang dahil sa'yo. Galit na galit ngayon ang lola mo. Tanggalin mo siya. Ikaw ang bahala sa paraan mo. Wala kang pera at kakayahan. Hindi mo mabibigyan ako ng kinabukasan. Huwag mo na akong hanapin muli. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba umalis sa Jiangsheng? Makakabalik ako kahit kailan ko gusto. Sino ang makokontrol sa akin? Wala ka pa ring ingat. Kapatid si Shen ay ng leader ng White Tiger Gap. Malakas siya sa Jiangsheng. Mag-isip muna bago kumilos sa susunod. Iniligtas kita. Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Tatay. Huwag po kayong magagalit. Wuxu, may anak ka na ngayon. Tatay, siya ba ang nanay ko? Anak ko. Wuxu, nagkakamali ka ba? Huwag kang magpanggap. Noong ipinanganak mo si Meow Meow, bakit mo siya ipinagbili? Pinahihirapan mo siya ng todo. Guxi Aohui, sobrang nabigo ako sa'yo. Meow Meow. Hindi ka karapat dapat maging ina ni Meow Meow. Umalis na tayo.
Tatay. Nasaan ang anak ko? Si Aohui, magpahinga ka muna. Gusto ko lang makita ang anak ko. Anak. Naku. Paano? Paano nangyari ito? Hindi ka karapat dapat maging ina ni Meow Meow. Meow Meow, dahan-dahan sa pagkain. Ginoong Gu. Kain ka muna. Tagapangulo, naunawaan. Sino iyon? Pagkatapos manganak ni Mrs. Guyang, ninakaw ni Guyang ang isang babae. Hindi alam ng babae. Kaya mali akong nagbintang kay Guk Xiaohui. Si Guyang ang nag-utos sa tindero. Guyang. Tatay, ang anak na ipinanganak ko noon ay. Hala. Si Aohui, bakit ka bigla? Huwag mo akong paglaruan. Dinala ni Buksu ang bata sa kin. Naku po. Bakit ganito ang trato mo sa kin? Go Xiaohui. Naku, bakit mo pa binabanggit ito? Lola, may utang na tayo kay Shen. Nakapagpabango na ako kay Binibining Shen. Pumayag si Binibining Shen. Basta kakain si Go Xiaohui kasama niya, hindi muna niya pahihirapan pamilya natin. Totoo. Talaga. Buti naman. Pero walang utang na loob si Go Xiaohui. Pinapagtapat pa niya si Wushu kay Binibining Shen. Tignan mo ang nangyari. Galit na galit si Binibining Shen. Ano gagawin natin ngayon? Ano ang sinabi mo? Nabasag ang mukha nila. Naku, ganito na ang sitwasyon. Lola, may masamang balak si Shen at ako'y pinilit. Si Buksu ang nagligtas sa akin. Naku po. Kung alam ko lang, pinatay ko na si Wushu noon. Nakaiwas sana tayo sa pagkasira niya ng pamilya. Tama na yan Lola, Xiaohui. Kailangan mong umalis na. Puntahan mo agad ang pamilyang Shen. Sige po. Ayoko pong pumunta. Wala kang pagpipilian dito. Guyang, hoy. Dalhin mo siya sa pamilyang Shen. Opo, Lola. Bitawan niyo ako. Hindi na kailangan. Ayos lang si Young Master Shen. Umalis ka na matanda. Ang pamilya ninyong Gyu. May utang na 5 milyon sa akin. Ngayon nasira pa ng pamilya niyo ang kamay ko. Dagdagan niyo ng 5 milyon. Lahat-lahat isa 0 milyon na. Ibigay niyo ngayon din. 10 milyon, Young Master Shen. Si Wushu ang nanakit sa inyo. Walang kinalaman ng pamilya naming Go. Tama po, Young Master Shen, kumalma po kayo. Aray! Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ngayon, paakyatin si Guk Xiaohui at maghubat. Tao rin ako. Sige na, sige na. Xiaohui. Bakit hindi ka pa umaalis? Ayoko talagang pumunta. Hindi mo alam magpasalamat. Akala mo binibigyan ka ng mukha? Bibigyan kita ng huling 1 minuto. Shen salbahe ka. Hoy, Guyang, anong ginagawa mo? Hindi mo nga mapigilan ang sarili mong anak, lumabas ka na dito. Kita mo, Ren. Hahaha. Mas mabuting tumawag ka muna ng ambulansya. Dahil magsisimula na ang laban, magiging napakasindak nito. Sige na. Sige na, pakawalan mo siya. Bakit palagi ka na lang nandito para gumulo? Wushu, ikaw ay malas. Bumalik ka at nagdulot ng problema sa pamilyang Go. Mas mabuti pang umalis ka na. Anong balak mo? Anong ginagawa mo? Ang hirap na dinanas ng anak ko. Ngayon, babawin ko ang buhay mo. Gago ka. Pakawalan mo ang apo ko. Wuksu, baliw ka ba? Pakawalan mo si Guyang. Huwag mo akong patayin. Tungkol kay Meow Meow. Ako rin ay ginamit lang. Sino?
Ako. Hindi ko rin masabi. Kung gayon, mamatay ka na. Wuxu, huwag kang magpadalos-dalos. Ipinagbili niya ang anak ko. Kahapon ay tinangkapan niyang patayin si Meow Meow. Ako ba ang gulo o siya? Ano? Ang hirap na dinanas ni Meow Meow. Papanagutan niya ito. Hindi ka pwedeng Kung papatayin mo siya, ikaw rin ay makukulong. Gusto mo bang mawala ulit si Meow Meow? Nasaan si Meow Meow? Gusto ko siyang makita. CJ, dadalhin kita doon. Hindi kita papatayin pero hindi kita palalayasin. Mabuhay ka na lang sa wheelchair. Wuxu, gago ka. Maghintay ka, may darating na gaganti sa'yo. Siguraduhin mong darating siya. Tulong, may tumulong. Dalhin niyo si Guyang sa ospital. Ang binti ko. Teka muna. Hindi ka pa ba nasasaktan? Ang pamilyang Gyu. Dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Bayaran mo ako ng 1 milyon o isama ko si Guk Xiaohui. Kung hindi, ang mga kapatid ng Putig Gang ay siguradong. Nako, binibining Shen. Huminahon ka, huminahon. Lola, ano nang ginagawa mo? Magmadali ka't lumuhad. Naku po. Tay. Lola, tay, tumayo na kayo. Lola, bumangon ka. Xiaohui, nasa iyo ang kinabukasan ng pamilya Go. Lola, nagmamakaawa ako. Iligtas mo kami. Xiaohui, mas mabuti pang makasama si Binibining Shen kaysa. Narinig mo? Bayaran mo ang utang o. Sige, payag ako. Sagot ko ang 1 milyon. Dahil lang sa'yo. Hoy, Wuxu, tumahimik ka. 5 taon na mula nating huling magkita. Wala ka pa ring pinagbago. Pero marunong ka nang magmayabang. Ikaw, umalis ka na. Wuxu. Magtiwala ka. Bata. Bihira ang lumapastangan sa akin, Shen E. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Sa loob ng 1 minuto. Sa 1 minuto, 1 milyon dito, at ako si Shen. Kung hindi mo maipapakita, mamamatay kang walang ya ngayon. CJ. Ipakuha sa akin ang 1 milyon sa loob ng 10 minuto. Sa gitna. Wuxu, magmadali ka't humingi ng tawad kay Shen. Huwag kang magpakampante. Huwag kang mahuli. Tatawagan ko na ang kuya ko. Teka. Zup? Anong ginagawa mo rito? Jiwoo, dumating na ang perang hiningi. Sabi ko, bilang respetadong Zukige, nagpapadala ka ng pera sa walang kwentang to. Payo ko, maging magalang kayo kay Iwu. Wu, kung wala nang ibang bagay, aalis na ako. Shen, ano pa ang sasabihin mo? Hoy, Wuxu, paano mo nakilala ang mga taga-Zukige? May ganito kang kakayahan, dapat sinabi mo na agad. Haha, tama ka. Noon ko pa nakikitang di ka pangkaraniwan. Hehe, baka ma-disappoint ka lang. Noon, 1 beses ko lang nailigtas si Zuki. Bumalik lang siya para magpasalamat. Akala ko may kakaiba kang nagawa. Utang na loob lang pala yon. Ano nang pagpapanggap mo sa harap? 1 milyon? Niwala yan sa isip ko, Shen ito. Makinig ka. Kukunin ko ang babae mo. Gusto mo ring mawala ng braso. Huwag kang magpadalos-dalos. Wuxu.
Huwag na kayong gumawa ng problema. Ikaw si Wuxu, di ba? Maalala kita. Pag hindi ka dumating sa loob ng 3 araw, lulubog ang Angkan Gyu, walang makakapigil. Lene, huwag kang maalala, talagang pupunta ako. Ayusin mo na ang mga dapat asikasuhin. Hihintayin kita. Naku, Wuxu, talagang malaking gulo ang dinala mo sa pamilya. Nako, tuluyan nang mawawala ang angkan. Gu Xiaohui, tignan mo ang ginawa niya. Huwag niyong pahirapan si Xiaohui, ako bahala kay siya. Xiaohui. Miao. Mapapatawad mo ba si Mama? Di naiiyak si Mama, di kasi sinisisi ni Miao. Wuxu. Samahan mo ako sandali. Wuxu, may pera sa card na ito. Kunin mo. Dalhin mo si Miao at umalis na kayo. Anong ibig mong sabihin? Si Shen ay kapatid ng leader ng White Tiger Gang. Naipahiya mo na siya ng husto. Para sa kaligtasan ni Miao. Dapat na kayong umalis. Ikaw naman? Huwag mo akong alalahanin. Alagaan mo si Miao. Xiaohui. Itago mo ang card na ito. Ang sinabi mo tungkol kay Xiaowa. Samahan mo si Miao. Miao, tara't maglaro tayo doon. Zuke, 2 bagay. Una, alamin kung sino ang nasa likod ni Guyang. Samahan mo akong makipagkita kay siya. Kuya. Mga kapatid. Sa Jiancheng, tanging ang White Tiger Gang. Walang nangahas gumanti sa atin. Pero ngayon, naisahan ako. Ano sa palagay niyo ang dapat kong gawin? Hulihin siya. Mga kapatid, tayo na. Tirahin ang pamilya Gyu. Wuxu. Hindi kita hinana. Ikaw ang lumapit sa akin. Mabuti, ngayon di ka naalis. Sasaktan ko ang babaeng mahal. Dapat kaya mo talagang gawin yan. Ha. Shen Yu. Binalaan na kita. Maging magalang kay Il. Zuke, itutuloy mo talagang tulungan ito. Sisira ito sa samahan ng White Tiger at Zuke. Ayokong sirain ang katahimikan natin. Lumuhod ka't aminin ang pagkakamali. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Kapatid ko ang leader ng White Tiger Gang. Ang negosyo ng Zuke ay maayos. Pagdating sa labanan, sino ang tinakot ng White Tigers? Exact. Ha. Baka hindi kayanin ng Zuke. Paano ang Double Dragon Society? Double Dragon Society. Makinig ka, ang aming Zuke Gang ay lihim na sinusuportahan ng Double Dragon Society. Huwag mong gamitin ang Double Dragon Society panakot. Kahit mismong leader ang pumunta ngayon. Una kong papatayin ay ikaw, Zhu. Kuya. Ang lakas ng loob mo. Naghahanap ka ng away. Mga kapatid, humanda sa labanan. Kung ganun, ipapaunawa ko sa iyo ang kamatayan. Tingnan mo ito. Azure Dragon Token ng Double Dragon Society. Wuxu, sino ka talaga? Double Dragon Society. Azure Dragon. Lahat, lumuhod. Leader, nagkamali ako, bulag ang aking paningin. Ipatawad mo ako.
Ngayon ko lang naunawaan ang pagkakamali ko. Huli na ang lahat. Kumusta ang investigasyong ipinagawa ko? Kumpleto ang investigasyon ni Lord. Nakikipag-ugnayan si Guyang sa ating gang nitong mga nakaraang taon. Susunduin ko ba siya? Huwag na. Dahil sangkot ang Double Dragon Society. Lihim mong ipagpatuloy ang investigasyon. Huwag magpaalarma sa kalaban. Dagdag pa, nalaman ko rin, pinahahalagahan ng pamilya Gu ang reputasyon. Ang pinakamagandang villa sa Jiangxin. Di bilhin natin. Nais kong ibigay kay Miao Miao ang. Gagamitin kong regalo ang bilang ito. Panginoong Kipeng, hindi kailangan. Kumpanya ko ang nagtayo nito. May kasanayan nga naman ako. Hindi natin kailangan ng samahang Double Dragon. Maghahari pa rin tayo sa Jiangxin. Zook, magbalik tayo sa Kyoto mamaya. Tapat akong manunumpa sa group, tapat sa pinuno. Kuya, huwag kang mag-alala. Mahahanap ko ang umano sa iyo. Kumusta ang investigasyon? Boss, pangalawang Panginoon. Pinag-aaralan ko ang pamilya Go. Wala naman akong inapakang iba. Kaya, hindi pa natin malaman ngayon. Walang kwenta. Boss, Bunso. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapapangasawa ng pamilya Gu. Para alagaan kanya habang buhay. Magpakumbaba ka kay Binibining Shen mamaya. Hindi natin kakayanin ng pamilya Shen. Lola, wala tayong utang sa pamilya Shen. Hindi ako pupunta. Go Xiaohui. Pwede bang tumigil ka sa pagiging makasarili? Naguhukay ka ng sarili mong libingan. Huwag mo kaming isama sa kapahamakan mo. At yung punyetang Wushu na yan. Patay na siya sa paningin ko. Naku, anak. Si Asian naman ay hindi rin masama, mayaman at makapangyarihan. Mas mabuti na to kaysa sa gagong iyon. Nasa malaking problema ang puno ng angkan. May gumapos kay Shen Ao. Nababalita ang nasa hangin na ang kanyang kalagayan. Hanging kalagayan. Paano nangyari ito? Si Shen Ao ang leader ng White Tiger Gang. Sino ang may gawa nito? Ako ang gumawa. Wuxu, hindi ba't sinabi kong umalis ka? Nasa hanging kalagayan na si Shen E. Hindi na siya magiging banta. Buisit. Wushu. Gusto mo lang umangat sa lipunan. May kakayahan ka ba? Nagmamayabang ka lang. Tumigil ka na habang maaga pa. Muntik mo na akong madala. Siya ay taga White Tiger Gang. Mga kaaway ang may gawa nito, di ba? Ikaw, Wushu. Bumalik ka na naman sa angkan namin. Nandito ako para kay Xiaohui. Xiaohui. Nasayang ang pagkakataon ko noon sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Ako. Para mabigyan ng tahanan si Miao Miao. Bigyan ako ng pagkakataong bumawi. Sige na. Nangangako ako. Hindi ako papaya. Akala mo magagamit mo ang sira na singsing. Ako, minamaliit mo ang angkan naming Gu. Ang kasunduan sa kasal, di ba? Naghanda na ako. Kahit ano pa ang ihanda mo. Hindi namin ipakakasal si Xiaohui. Patunay. Tama. Si Gu Xiaohui ay manugang ko. Dapat kay Shen Chen siya ikasal. Ang hepe ng White Tiger Gang, si Shen. Ikaw siguro si Gu Xiaohui. Sumama ka sa akin. Bakit ako sasama sa'yo? Bago ang aksidente ng kapatid ko. Nais kanyang pakasalan. Tingnan mo siya ngayon. Hindi ba dapat? Alagaan mo siya habang buhay. Kahit mamatay ako, hindi ako pakakasal kay Shen E. Ulitin mo nga, hindi mo ba ako narinig? May sira ba ang tenga mo? Tumahimik ka na nga. Xiaohui. Kailangan ni Jishen ng mag-aalaga. Matagal ka na niyang gusto. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Mabuti ito para sa lahat. Bakit ka utol? Pero, Walang pero. Akala mo nakikipag-areglo ako. Lola, Pumayag na si Xiaohui na pakasalan ako.
Gu Xiaohui, pag-isipan mong mabuti. Sa kanya ka ba magpapakasal? O sa kapatid? Batang hamog ang kapal mo. Manghahasap ka pang mag-agaw sa akin, Shen Chen. Mukhang hanap-hanap ka na sa kamatayan. Bibigyan kita ng 1 segundo. Wushu, kahit si Boss Shen ay hindi ka naman pinag-iinitan. Bilis, umalis ka na. Ikaw pala si Shen Chen ng White Tiger Gang. Mukhang determinado kang mamatay ngayong araw. Sige, igagrant ko ang hiling mo ngayon din. Kapag namatay ka, makakapamuhay na sa wakas si Gu Xiaohui ng tahimik kasama ko. Di ba? Boss Shen, pakiusap huwag ninyo akong pahirapan. Xiaohui. Shen Chen. Payo ko sa'yo, magpakumbaba ka. Kung hindi ang kalagayan ng kapatid mo, ikaw ang may gawa nito sa kapatid ko. Hoy, Boss Shen, siya ay isang siraulo lamang. Huwag mo siyang pansinin, siraulo yan. Loko-loko yan. Tumigil kayong lahat. Ngayong araw, lahat ng Shen family. Pananagutan inyo ang pinsalang tinamo ng kapatid ko. Ako ang may gawa. Kung gusto mong gumanti, ako ang pag-initan mo. CJ. Wuxu, titigil ka na ba sa panggugulo? Umalis ka na lang. Hindi kita pakakasalan. Nako, Wuxu, mag-isip ka muna bago magsalita. Kahit ang aming pamilyang Gyu ay walang kinalaman sa'yo, pero huwag mo kaming isali. Huwag mo kaming idamay sa pagdurusa mo. Boss Shen. Siya ay may tupak. Huwag kang magpakababa sa kanya. Hoy, usapan natin ang kasal sa mga susunod na araw. Tapusin na natin ang kasal. Lola, tahimik po kayo. Nako, binibining Shen, tingnan nyo. Kung ganun nga, magiging madali na lang. Pero babalaan kita. Kung maglakas loob kang dayain ang White Tiger Gang, alam mo ang mangyayari. Hindi kami maglakas loob, pero ang pagpapakasal ng aming anak na babae. Ang pangkat ng putiyang tigre ay balak. Kung may kahilingan ang lola, huwag mahiyang magsabi. Sa Jiangcheng na ito, walang hindi kayang gawin ng puting tigre. Ha ha ha. Oh, pangarap kong manirahan sa. Sana abutin ako ng buhay para doon. Ang Supreme Villa ang pinakamarangya sa Jiangcheng. Nagkakahalaga ito ng 100 milyon. Lola, ang dami mong hiling dito. Hindi bagay iyan. Palitan kaya natin. Sa Supreme Villa, hindi mo kayang bilhin. Kaya kong bilhin. Wushu, pwede bang tumigil ka sa pagpapakatanga? Parang gusto mo ng gulo. Ang ibig mong sabihin si Shen Chen ay, Boss Shen, hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag kang makinig sa kanya. Ako. Umalis ka na. Bata. Mukhang naghahanap ka ng away ngayon. Ikaw ang nagpahalaga sa walang kwentang bagay. Lola. Kaya kong bilhin ang Supreme Villa. Wala akong oras sa kalokohan mo. Umalis ka na sa Jiangcheng at magtago. Huwag mo akong makita ulit. Kung hindi, papatayin talaga kita. Titingnan natin yan. Xiaohui, alis na tayo. Hoy Xiaohui, huwag kang sumama sa kanya. Bumalik ka. Boss Shen. Si Wushu ay isang hamak na tambay lang. Hindi pa niya nakikita ang tunay na buhay. Marunong lang magpakitang gilas sa babae. Haha, bayani daw. Isang palaboy lang iyan. Huwag mag-alala. Bakit ako mababahala sa patay na? Sundan mo ang batang yan at patay, at huwag mong saktan si Guxi. Ayaw na natin sa Supreme Villa, di ba? Ibibigay ko pa rin ang dapat ibigay, pero ang villa, palitan natin ng iba. Wuxu, umalis ka na sa Jiangxing ngayon din. Si Shen Qian ay walang awang mamamatay tao. Hindi mo sila kayang labanan. Nakikinig ka ba sa akin? Xiaohui, hindi ako takot. Tingnan mo. Tara na. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo ako dinala rito? Sinabi ko nang ibibigay ko sa iyo ang Supreme Villa. Dito tayo para tumingin ng bahay. Paano mo nakuha ang susi na yan? Sagutin mo, ano ang nangyayari? Tingnan natin. Tingnan mo ang lahat, huwag mahiya. Heto, maliban sa Supreme Villa, lahat ay nagkakahalagang 12 ng milyon. Sabihin mo kung alin ang gusto mo. Huwag mahiyang pumili. Boss Shen, napaka-maasikaso mo. Haha. Exact. Oh. Naglakbay ka ng ganito kalayo na ganyan ang itsura. Hoy, paano nabuksan ang pintuan ng Supreme Villa? Anong nangyayari dito? Baka may gustong bumili. Pinapakita ng staff ang bahay. Ah, sino ito? Sadya ba ito? Hindi.
Wushu. Hoy Xiaohui, ikaw. Hoy Go Xiaohui. Bakit kasama mo siya? Hindi mo ba alam na ang Supreme Villa? Hindi basta-basta pinapapasok? Binili ko na ang villang ito. Narito kami para tingnan ang bahay namin. May problema ba? Wuksu, ang presyo kada square meter dito ay parang. Hindi ko alam ang presyo ng lupa dito. Ganun. Malamang ninakaw niya ang keycard ng Supreme Villa. Ang lakas ng loob mo, natuto ka pang magnakaw. Xiaohui, ikakasal ka na kay Shen. Bakit kasama mo pa rin ang hamak na yun? Guk Xiaohui. Dapat makita mo na ang tunay niyang kulay. Hala. Xiaohui, alam mo ba ang timbang niya? Dapat may hinala ka na. Halika rito, hala. Ngayon, ibubulgar ko ang tunay mong pagkatao. Kunin mo ang taong may pananagutan dito. Hulihin niyo ang magnanakaw na ito. CJ. Hoy bata. Sa aming samahan ng zoo ang lupang ito. Ngayon, ipaglalaban ko ang mga kapatid ko. Ako na ang bahala sa'yo, duwag na magnanakaw. Kaibigan mo ha. Baka hindi ka makilala ng iba. Marami. Ako ang sales manager ng property na ito. Ninakaw nitong tao ang Supreme Villa. Pumasok siya ng palihim para. Bilisan niyo, arestuhin niyo siya. Oo, tawagin niyo ang seguridad. Supreme Villa. Magnanakaw. Imposible. Isang room card lang ang para sa bill lang ito. Nagbibiro ba ako sa inyo? Ano nang ibig mong sabihin imposible? Sandali lang, tatanungin ko. Ha ha ha. Wushu, hindi ko ito inasahan. Ikaw na mamamatay na. Tinatawag pang magnanakaw. Ang lakas ng loob mo. Anong nangyayari? Teka muna. Mukhang hindi maayos ang Zuki Gate sa mga bagay. Tulungan kita. May tao ba dyan? Gapusin niyo siya. Hoy, sandali lang. Anong tawag mo sa kanya? Wushu, anong problema? HMPH. Sinasabi mo bang ang bumili nito ay pangalang Wushu rin? Oo, si Mr. Wushu nga. Bilang may-ari ng bahay, malaya siyang pumasok at lumabas. Paano nangyari yan? Hindi ko alam kung gaano siya kayaman. Pobreng walang kwenta lang yan. Hoy, bata. Hindi mo naman siguro binayaran tong para magpanggap sa amin. Sir, mag-ingat ka sa mga salita mo. Binili nga ni Mr. Wushu. Tsaka, hindi mahina ang Zuki Gate. Ikaw. Dakilang leader ng White Tiger Gang. Nambubugbog ng sales manager. Yan lang ang tapang mo. Nagmamataas ka pa sa akin. Tignan natin kung makakapagsalita. Ang isang patay. Anak, halika rito agad. Wuksu. Xiaohui, hindi mo ako matutulungan. Mauna ka na roon. Bunutin ang ngipin niya isa-isa. Teka. Sa teritoryo ko ang Shenzhen. Ano nang balak mo? Hahaha, Zuke. Tagal nating hindi nagkita, swerte mong dumating ka. Kasabwat mo pala itong gagambang to. Kuno raw binili ang Supreme Villa. Grabe ang paghamak sa akin. Saan siya kukuha ng ganoong pera? Boss, nasa registry talaga ang pangalan niya. Maniwala ka sa akin. Zuk, teritoryo mo ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasaktan si kuya. Hoy, kunin niyo itong dalawa. Dalhin niyo sila. Teka, hindi talaga sa kanya ang bahay na ito. Sabi ko na nga ba? Hahaha. Ako ang nagbigay sa kanya ng bahay na ito. Zuke, niloloko mo ba ako? Iniligtas ako ni Wuksu 5 taon na ang nakalipas. Normal lang nabigyan siya ng bahay. Wala nang katumbas ang buhay. Magkano ang bahay na ito? Sabihin mo ang presyo. Gusto kong tapusin ito ngayong araw. Hindi ko ipagbibili ang bahay na ito gaano man katatat. Ibinibigay ko lang ito sa aking tagapagligtas. Sige na, Zuke. Maalala ko ang utang na ito. Hindi ka rin welcome dito. Kahit isang bahay ay hindi ko ipagbibili sa iyo. Umalis ka na. Samahan ninyo silang umalis. Pakiusap. Zuk, ang aking White Tiger Gang ang wawakas kay Zuke. Hahaha. Wushu. Talagang sa iyo ang bahay na ito. Bilisan mo, ipasyal mo ako. Xiaohui, dalhin mo agad si Lola sa loob. Pero,
Gusto rin itong makita ni tatay. Tara na, tara na. Wuxu, sa iyo ang bahay na ito. Hindi ako ang makakapagdesisyon niyan. Wushu. Kailangan mong ibigay sa akin ang susi, saka ka na makakapagpakasal kay Xiaohui. Pangako ko. Wuxu, ikaw. Basta ibigay mo ang susi. Bilang ama ni Xiaohui, hindi ko na kayo pipigilan na magsama. Tay, Zuke, sobrang mahal ng regalong ito. Ibalik mo na lang ito. Dapat nating ayusin ang ating nakaraan. CJ, Hoy, Wuxu, anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Wushu, pumayag na akong pakasalan ka niya. Gawin mo ang dapat mong gawin. Kailangan mong ibalik sa akin ang susi. Hoy, anong pinagtatawanan mo? Ayaw mo bang pakasalan si Xiaohui? Talagang kayo'y grupo ng makasariling tao. Ikaw, nabaliw ka na ba? Ang pagpapakasal kay Xiaohui ay ating usapin. Noon ko pa iniisip na mag-propose gamit ang Supremong Villa. Ngunit ang pangit ninyong mukha. Nakakadiri talaga. Hindi nyo karapat-dapat na manirahan dito. Naku nanay, anong nangyari? Xiaohui, tignan mo. Xiaohui, bilisan mo, tignan mo. Tignan mo ang galit ni Lola. ako, hoy. Hoy, Xiaohui, naku nanay. Ang Supremong Villa ko. Sinong nagsabing hindi sa inyo? May tubig ba ang utak ni Wuxu? Bakit hindi niya sinamantala ang magandang deal? Ngayon, si Zuki ay nagbabayad lang ng utang na loob. Ano kaya ang gagawin niya sa hinaharap? At saka, kinainisan niya ang puting tigre. Malapit na siguro siyang mamatay. Sana mapire-piraso siya. Mga tagagu, lumabas kayo at salubungin siya. Hindi niyo ba alam na masayang araw ngayon? Hoy, Boss Shen, anong dahilan ng pagpunta niyo? Huwag kang magbiro sa akin. Nasaan si Guk Xiaohui? Bakit wala siya sa bahay na nagpapakabait? At saka, bakit walang handa ang pamilya Gu? Ni hindi man lang kayo nag-ayos. Hoy, Boss Shen, ano nang ibig mong sabihin? Nalilito ako. Huwag kang magkunwaring naguguluhan. Huwag kang magpanggap. Pumayag kayong lahat na ipakasal si Guk Xiaohui sa kapatid ko. Nandito ako para sunduin siya para sa kasal. Anong tinitingnan mo? Bakit ka nakatulala? Makinig ka. Kung hindi nyo ibibigay si Guk Xiaohui ngayon, huwag nyo sisihin si Shen Qian sa kalokohan. Naku, Boss Shen, maayos nating pag-usapan ito. Boss Shen, naku po. Ano ito? Lola, tulungan niyo ako. Tigil. Tigil. Boss Shen, ano nang ginagawa niyo? Wala namang ginawa si Lola at tatay. Oo nga pala Boss Shen, ako naman. Wala rin akong ginawa sa inyo. Mukhang makalimutin ang angkan ng Gyu. Kung hindi kita pakikiusapan, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Ang usapan natin kahapon. Boss Shen, hindi naman nagsisisi ang pamilya Go. Ni hindi man lang kayo nagbigay ng dote, hindi makatarungan yan. Hindi nyo kami masisisi sa kawalan ng preparasyon. Anong dote ang pinagsasabi mo? Ang gusto ni Shen Qian, laging nakukuha. May kumuha nga kay Guk Xiaohui para sa akin. Naku po, Boss Shen. Tingnan natin kung sino makakaalis kay Guk Xiaohui ngayon. Bakit andyan ka pala? Hindi ka ba nasisiyahan? Hoy, huwag mong isiping makakapanggulo ka sa Jiangsheng dahil lang sa Zuke. Akala mo makakapanghari ka sa Jiangsheng. Naku po, Boss Shen. Kabilang kayo ng Zuke sa mga pinakamalakas na grupo dito. Isa kayo sa mga nangungunang sindikato. Bakit kayo nagpapakalayo? Pakiusap, patawarin nyo ang pamilya Gu. Oo, tama. Boss Shen, bakit hindi niyo alalahanin ang pangalan ng Zuki? Oo, isang simpleng Zuki lang pala. Karapat-dapat ba siyang igalang ko, Shen Chen? Ngayon ay para lang sa Zuke. Kahit personal siyang pumunta, hindi siya mapipigilan. Shen Chen. Masyado ka nang matagal sa Jiangsheng. Akala mo takot sa'yo ang lahat. Mukhang gusto mong magkagulo. Lumuhod ka na ngayon di. Kung hindi, walang makakaalis sa pamilya Gu. Walang lalabas na buhay dito. Hoy, Boss Shen, hindi tama to. Si Gu Xiaohui ay Gu Xiaohui, ako naman ay Go. Ikaw. Huwag mo akong idamay dahil lang sa kanya. Boss Shen. Gusto mo bang hayaan ang white type, naguluhin ang Jiangsheng, magdala ng kaguluhan sa lungsod? Kung babanggitin mo ulit ang Zuke, sisiguraduhin kong mawala ang pamilya Gu sa Jiangsheng. Shen Qian, magpakumbaba ka na lang. Umalis ka na sa pamilya Gu ngayon din. Hindi kita pahihirapan. Kung hindi, madaranasan mo ang bunga. Hahaha, pinapahirapan mo ako. Nakatayo ako rito ngayon.
Tignan natin kung ano magagawa mo. Kung wala kang magawa, kukunin ko ang buhay mo ngayon. Sige, ibibigay ko sa'yo yan. Tulungan ang White Tiger Gang na maghanap ng trabaho. Hahaha, hindi mo naman sigurong plano. Sabihin ko sa'yo, kasama ang Zuki Gang niya, hindi sila maglalakas loob maggulo sa teritoryo ng White Tiger Gang. Wushu. Kapag palpak, sumuko ka na lang. Lumuhod ka at aminin mong may sala ka kay Boss Shen. Hindi. Bibigyan kita ng kalahating oras. Tingnan natin kung anong kaya mong gawin sakin. Bantayan niyo siyang mabuti. Pag tumakbo siya, basagin niyo ang mga binti niya. Nakatayo ako mismo rito. Ikaw naman nakaupo dyan. Tumayo ka. Hoy, tumayo ka. Ubus na ang oras mo. Anong nangyari kay Wuxu? Lumabas kayo. Ano? 20 establishmento sabay-sabay na sinalakay. Ikaw ba talaga ang may gawa? Natatakot ba? Imposible yan. Kasama ang Zuki Gang niya, imposibleng makasalakay ng 20 teritoryo ko. Maniwala ka man o hindi. CJ. Sige, patitirahin pa kitang ilang araw sa Jiangshen. Hintayin mo lang ako. Tara na. Hoy. Hindi. Aray. Boss Shen, huwag po kayong magalit. Wuxu, yung Zuki Gang talaga ang nanalo. Ito. Kailan pa naging malakas ang Zuki? Wuxu, direktang kinonfronta ang White Tiger Gang. Kung tinutulungan ka ng Zuki Gang, baka, hindi lang dahil iniligtas mo siya. HMPH, sa tingin ko, swerteng bulag lang yan na nakachamba ng patay na daga. Nagkataon lang siyang nasagasaan ng White Tiger at Zuki Gangs. Chamba lang yun. HMPH. Dapat siyamba lang talaga yun. Wushu. Na-offend mo ng lubusan si Shen Tian ngayon. Naglalaro ka ng apoy, huwag mo akong isali. Tama, akala mo talaga kaya mong labanan si Shen Tian. Wushu. Basta ibigay mo sa akin ang Supreme Villa. Papayagan ko pamilya mong manirahan sa ibang bansa. Tama, talagang maunawain si Lola. Bakit hindi ka magmadali at ibigay na ang room card? Oras na, Lola. Bakit iniisip mo pa ang Supreme Villa? Hoy, Xiaohui, huwag kang magsalita. Kalimutan mo na, Xiaohui. Huwag mo nang sayangin ang salita sa kanila. Pera at katanyagan lang ang nakikita nila. Alis na tayo. Hoy, Xiaohui, bumalik ka. Zuki. Nawasak mo ang mahigit 20 lugar ko. Kailangan kitang pabagsakin. Kuya Shen Tian, pumapatay ka ba ng tao? Hoy, Kuya Ma, nandito ka pala. Hoy, umupo ka. Hehe, ano pang hinihintay mo? Magtimpla ka ng tsa. Pre, 1 taon na mula nung huli tayong nagkita. Diretsohan na natin. May dahilan ka kung bakit mo ako tinawag. Sabihin mo na. Alam mo naman ang nangyayari nitong mga araw. Yung Zuki. Sinira ang napakaraming lugar ko. Bilang aking tunay na kapatid, Kuya Ma, hindi ka pwedeng magbulag-bulagan. Ang away ng inyong White Tiger Gang at Zuki Men. Kami sa Zuan Women, hindi dapat makialam. Dapat sumunod tayo sa mga patakaran. Dapat sundin natin ang mga alituntunin. Mas mabuti kung kayo ang umaksyon. Hindi ba ganoon? Pero Kuya Ma, hayagang tumutulong ang Zuki sa maliit na grupo ni Wuxu. Nakakahiya ako sa lahat. At yung lalaking si Wuxu, aminado siyang siya ang pumatay sa kapatid ko. Hindi ko ito palalampasin. Nabalitaan ko rin si Shen Ao. Kung gusto kitang tulungan, hindi ito imposible. Pero ano, Kuya Ma? Ano na hindi natin pwedeng sabihin ng diretsahan? Kung sasali ang White Tiger Gang nyo, ang mga problema nyo ay magiging. Sa oras na yon, matuwid na ang pagtulong sa iyo. Sa Jiangcheng, walang maglakas loob na magsalita. Hahaha, Kuya Ma.
Tingnan mo ang malaking negosyo ko. Kung gusto mo bigyan mo lang ako ng 5 bilyon. Ipapasa ko sa'yo ang White Tiger Gang. Ano ba ang problema? Ha. 5 bilyon, ha? Nagbibiro lang ako sa'yo. Sige na, Kuya Ma. Isipin mo, Zuki ay nang api sa akin ngayon. Bukas baka ikaw naman ang subukang apakan. Maglaban na lang kayong dalawa. Ako na ang bahala sa mga labi. Wala pang lakas ng loob si Zuki. Dapat niyong ayusin ang inyong away. May iba akong gawain ngayon. Sa susunod na lang ang tsaa. Aalis na ako. Alam ko ang mga pakana mo. Matandang balyana. Hintayin mong mapatumba ko si Zuki. Susunod ka, Xuanwu. Chairman, nakahanda na ang pagkain para sa inyo ng asawa. Pwede na kayong pumasok. CJ, Ang gastos dito kay Wuksu ay tiyak na malaki. Palipat kaya tayo ng lugar. okay na dito. Mga binibini at ginoo, pasok po kayo. Ha? Sa ganitong sosyal na lugar, may makakasalubong akong tulad mong talunan. Ew. Mahal, mukhang hindi sila bagay dito. Paano mo nakilala ang mga ganitong tao? Ayaw ko rin naman sana. Kasong mga ganitong tao, gusto nilang abusuhin ang kabaitan ng pamilya natin. Hindi mo sila mapapalis. Siya yung gigolo na sinasabi. Dapat mas respetuhin niyo ang pananalita. Ano bang problema? Sasabihin ko ang gusto ko. Pero kayong dalawa, sa ganitong eksklusibong lugar, hindi basta-basta pwedeng pumasok. Naiintindihan mo? Pumasok lang siguro sila para magmasik. Gusto nilang makita ang buhay mayaman, kung ano talaga ang itsura. Akala niyo sosyal kayo. Anong ibig mong sabihin, Wushu? Wala naman akong masamang intensyon. Yung mga in-order niyong pagkain. Makikita mo kung ano kayo. Mga plastic na probinsyano lang kayo. Ang menu sa mesa ko ay hindi bababa sa 20,000. Kaya mo ba yan? Ano pa ba masasabi mo? Umo-order ng pagkain. Ito ay isang Pranses na restaurant. Ang pamantayang prosesong Pranses ay nagsisimula sa pagkatapos ay sopas. Kasunod ang side dish. Tapos ang pangunahing pagkain. Sa huli, dessert at inumin. Tingnan mo ang sarili mo. Naka-order ka ng isang buong mesa ng mga pagkain. Natatakot ka bang hindi malaman ng iba kung gaano ka kayaman? Ano ka pa kundi isang probinsyano? Wushu, ikaw. Mayaman ako at kumakain ng pinakamaganda. Naiinggit ka lang. Ang paraan ng paghain ng mga pagkain. Nagpapababa ito sa antas ng iyong restaurant. Wala tayong magagawa. Si Inigu ay miyembro namin. Ano kung hindi sosyal? Kung kakain, ang pinakamahal ang dapat. Hindi ba't dito tayo para gumastos ng malaki? Hindi pinakamaganda pero pinakamahal. Baby, tumatama ka sa puso ko. Kakalutas lang sa krisis pinansyal ng pamilya at magpapakasarap ka sa pagkain. Paano mo nagawa ito? Akin ang pamilya ko. Ginagastos ko ang sariling pera ko. Wala kang pakialam dito. Isang mahirap na pamilya lang ito. Mahal, kakain din naman tayong lahat. Kung hindi, ibigay na lang natin ang ter. Pamilya naman tayong lahat. At saka ang mamahal ng pagkain dito. Talagang hindi nila ito kayang bayaran. Hoy, waiter. Magkano ang in-order nila? Eksaktong 100,000. Anong 100,000? Ha ha ha, malikot ka talaga. Ngayon, mapapahiya ka sa ginagawa mo. Sa itsura niya, baka wala. Wuksu, napakamahal nito. Bakit hindi na lang natin ibalik? Ayos lang. Hala, nagpapanggap ka pang okay. Go Xiaowei, ikaw rin ang bibili nito. Ikaw pa rin ang kailangang bumili. Ang laki ng angal nito. Magaling siyang magyabang at mabuhay sa iba. Aba, nakakabighani ka kay Gu Xiaowei. Akala mo masasalba mo pamilya namin? Walang pag-asa. Ang pamilya ninyo. Hindi ko binibigyang halaga. Ha ha ha. Naalala ko. Paano tayo magkakapekpek ng walang alak? Pahingi pa ng isang magandang bote. Sir, baka pwedeng bayaran muna. Sabihin mo sa boss, nandito si Wuksu para kumain. Ha ha ha, sandali, waiter. Alam mo ba, kumakain lang dito si Wushu. Kahit ama niya ang pumunta, hindi rin kayang bayaran ito. Bilisan mo at umalis ka.
Sige po sir, sandali lang. Ngayon, gusto kong makita hanggang kailan mo itatagal. Kumusta po, Mr. Wu? Ito ang mahalagang 30 taong gulang na alak namin. Libre po ito. Ano, teka muna. Binibigyan niyo siya ng 30 taong lafit? Sa anong dahilan? Kilala niyo ba talaga siya para ipamigay ito? Ayon sa boss namin, lahat ng orderin ni Mr. Wu dito. Sagot namin ang bayad. Ilagay niyo ang mga espesyal. Wuxu, ano ang nangyayari? Dati kong katrabaho ang may-ari dito. Nang umasenso siya, hindi niya ako nakalimutan. Sabi niya, libre akong kumain at uminom dito. Sige, pero huwag nating abusuhin ito. Pala sa iba ang pang-charge. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Honey, 82 na alak lang naman ito. Kaya mo ring bumili nito. Gusto rin uminom ng iba. Ano ba ang iniinom mo? Alam mo ba magkano ang alak na ito? Wushu. Gago ka. Manager, maingay masyado dito. Gusto kong tahimik na kumain. Naiintindihan ko, halika kayo. Palayasin niyo ang dalawang yan. Teka lang. Member ako sa inyo. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Paumanhin. Nasa blacklist na kayo sa amin. Bitawan mo ako, Wushu. Bully ka lang. Delikado, may problema sina Miao Miao at Xiao Hui. Chairman, huwag kayong mag-alala. May mga gises dito, makikita natin sila. Tipunin ang mga kapatid ko sa Shuanglong Society kapag may humawak sa asawa't anak ko. Pagsisisihan nila yan. Gu Xiao Hui, huling pagkakataon mo na to. Magpakasal ka ba sa kapatid ko o hindi? Boss Shen, pakiusap, patawarin niyo ang anak ko. Nakikiusap ako sa Masamang babae. Masamang tao. Di ka pababayaan ni Itay. Wuxu. Kung maglakas loob yang walang kwentang lalaki, di na siya makakabalik pa. Boss Shen, nakikiusap ako. Pangako, pakakasalan ko si Shen I. Patawarin niyo si Wuxu. Pakawalan niyo silang mag-ama. Ngayon ka lang nakiusap. Huli na ang lahat. Pero, kung maipaglilingkod mo ako ng maayos, baka pagbigyan kita. Ilabas niyo tong batang to sa labas. At, Pag dumapla si Wuxu, sundin niyo. miau miau. Miau miau. Hahaha. Boss Shen, huwag niyo pong gawin to. Ay, pakawalan niyo po ako, pakiusap. Di mo alam ang pasasalamat. Sayang naman ang gandang pangangatawa. Ibibigay mo kay Wuxu. Di ba sayang? Subukan mo na lang ako, mas masaya. Pakiusap, huwag niyo pong gawin to. Pakawalan niyo siya. Wuxu, sagipin mo ako. Wuxu, sakto ang dating mo. Nagsasaya ako sa babaeng mahal mo. Ano masasabi mo? Hahaha, ang tapang mo, di ba? Lumuhod ka sa harap ko. Shen Shen. Pakawalan mo agad si Xiao Hui. Hahaha, nakakatakot naman. CQ. Wala ka talagang alam sa limitasyon. Ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Ito ang Zuki-men na nagpatibay sa'yo. Huwag kang lalapit. Dalhin ang babae at kunin si Shen Chen. Huwag gagalaw, bitawan. Taga Shuanglong Society ka. Wei Sino ka talaga? Shen Chean, imulat mo ang iyong mga mata. Ang nasa harap mo ay Ibn Iran, haha. Bakit ko paniniwalaan niya? Akala mo makakatakas ka sa pamamagitan ng mga extra. Kung ayaw mong sumuko, kilalanin mo ito. Nigandilan de Order. Paano nakuha ang Yindiran de Order? Ikaw talaga ang Panginoong Ian Dance, Panginoong Ian Dilanye. Nagkamali ako, patawarin niyo ako. Hindi ko nakilala ang kadakilaan niyo, pakawalan niyo na ako, kunin siya.
Alis. Panginoong Ilindilanzi, kahabagan niyo ako. Hahaha. Kung maglaban ng White Tiger Gang at Zhuge Wenshen. HM. Sa panahong iyon, pagkakataon nating pag-isahin ang Jiang Cheng. Ahahaha. Hoy, bata. Ikaw ang kausap ko. Kung magpakalayo-layo ka pa, papadala kita sa border para magsanay. Tatay, naiintindihan ko. Lalong kumakapit ang White Tiger Gang sa Jiang Cheng. Walang laban ng Vermilion Bird Gang sa kanila. Pero kung maglaban talaga sila, talo silang pareho. Tayo ang makikinabang. Alam mo, narinig ko ang balita at agad akong umuwi mula. Ano ba kinakabahan mo? Nagsimula na ba ang labanan ng? Kuya, lubusan silang mabibigo. Walang kwenta talaga ang Vermilion Bird Gang. Ilang taon pa lang sila at walang matibay na saligan. Hindi nakakagulat kung matalo sila. Maling-mali kayo, binata. Ang nanalo ay ang Vermilion Bird Sect. Ang mga teritoryo at negosyo ng White Tiger Gang ay lahat na angkin ng Vermilion Bird Sect. Ganap nang naglaho ang White Tiger Gang. Buong pamilya Shen ay nawala ng biglaan sa Jiang Cheng. Ano ba ang Vermilion Bird Sect na ito? Kailan pa sila naging makapangyarihan? Yung lalaking pinasuri ko sa'yo, ano ang nangyayari kay Wushu? Si Wushu ay hamak na basurero lang. Pero ang Vermilion Bird ay nagpapakatanga para lamunin ang kalaban. Ngayon pa lang, winasak na nila ang White Tiger Gang. Kuya, kailangan nating humanap ng magandang pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Sa Jiang Cheng, hindi natin pababayaang ang Vermilion Bird. Ipapakita natin kung sino ang tunay na may hawak. Ipamukha natin kung sino ang Jiang Cheng. Ang boss. Narinig ko na pakakasalan ni Wushu si Gu Xiaohui. Binibini, kilala mo ba si Gu Xiaohui? Oo, naging kaklase ko siya. Maganda talaga siya. Sayang lang. Hindi ko siya naging malapit nung nasa eskwela pa kami. Binibini, bakit hindi na lang? Gusto kong personal na kunin si Gu Xiaohui. Mula sa kanya. Waiter, pakibalot nga ng mga damit na ito. Pasensya na, ayaw namin itong damit. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 6,000. Hindi naman super mahal pero ang gawa at estilo ng damit na ito ay masyado hindi bagay sa'yo. Tumingin na lang tayo sa iba. Hahaha. Walang kwenta, sa tingin ko wala ka namang pambili. Nagdadahilan ka lang. Guyang, huwag kang masyadong masakit magsalita. Mukhang probinsyanong-probinsyano. Ikaw pa ang magkukritisismo. Grabe naman. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sabi ni Guyang hindi ka pinapabora ng pamilya. Ang mga suot mong damit at kwintas sa Oh, 2 probinsya nung istambay. Huwag mo silang pansinin. Servidor. Ito at yung nasa dulo, ay balot mo lahat para sa akin. Nakita mo? Ganito ang pribilehiyo ng mayayaman. Ganito kung paano magwaldas ang mga mayaman. Ang pagwawaldas ay isang bagay. Pero ang panlasa nila ay nakakahiya. Wushu. Anong ibig mong sabihin? Dinududa mo ba ang panlasa ng mahal ko? Ano ba ang alam niya sa moda? Mga hampas lupang naiinggit lang yan. Servidor, charge mo sa card ko. Miss, umabot na sa 47,000 yuan ang gastos. Tingnan mo, tingnan mo. Nakapagsuot ka na ba ng mamahaling damit? Pero mukha ka namang customer. Kung magmamakaawa ka ng konti, pagbigyan mo ako, pahihiramin kita ng ilang araw. Hindi na kailangan. Wushu, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Napakamahal ng mga damit dito. Ikaw pang dukhay na ngahas pumunta rito. Sir, ang galing ng panlasa ninyo. Ding Hua, gawa ng pinakatanyag na taga-disenyo sa Kyoto. Hindi maapresyo ng karaniwan ang kalidad. Ang damit na ito ay nagkakahalaga na 79,900 yuan. Hahaha. Tingnan natin kung paano ka magbabayad. Ayan na, balutin mo na. Hoy, tindera. Sa telecom store,
Siya, nagpapakatibo lang yang manugang na palamuni. Akala mo ba kayang bilhin ito to? Kahit walang pera, kaya ko pa ring bilhin to. Ha ha ha, walang kwenta. Gago ka talaga. Guyang, tama na yan. Kalimutan mo na yung damit, alis na. Xiao Hui, okay lang to. Sir, bakit hindi muna kayo magbayad? Sir, bank cards lang po ang tinatanggap namin. Hindi namin ma-process ang card na to. Ha ha ha. Wushu, talaga nga namang wushu. Ikaw. Dala mo ba ang meal card mo sa construction? Nagpapanggap ka na naman ba dito? Ha, mahal. Ang kakatawa talaga niya, ha. Kung hindi nyo kilala ang card na to, tumawag kayo. Oo, tama, tumawag na nga kayo. Tawagin nyo na ang manager nyo, para naman mapanood ko ang ikot ng mundo, haha. Anong nangyayari dito? Ito ang manager. Walang-wala talaga. Gusto niyang lokohin kayo ng sira-sirang card. Ginoo, kung aalis ka ngayon, ako ay aalis na rin. Narinig mo ba yon? Lumabas ka na agad. Kilala mo ba ito? Ito ay card ng Tianlo. Ano ang card ng Tianlo? Sinabi ko na, pero hindi mo alam. Sa madaling salita, ang may ganitong card ay pwede mag-shopping dito ng walang limitasyon. Ano? Paumanhin, Ginoo, may maitutulong ba ako sa inyo? Paano niya nakuha ang ganitong bat? Nakaw ito sigurado. Saan galing ang card na ito? Ito'y regalo sa akin ni Zuke. Hindi mo ba gusto dati ang Supreme Villa? Nagsisi siya. Kaya binigyan niya ako ng black card. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ninakaw mo yan. Tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Alam mo ba ang halaga ng card na ito? Paano pahihintulutan ng Zuke Gate na? Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, papaalisin kita ng seguridad. Ano masasabi mo? Kumbinsido ka na? Tigil ang pang-aapi dito. Anong meron ka na tunay na sayo? Hindi ba lahat yan ay awa lang ni Zuke? Isa ka lang aso ni Zuke. Kapag nagalit siya isang araw. Haha. Sa huli, wala ka namang Tianlong card. Ikaw. Pamilya, bakit hindi ka kumuha para sa kanila? Umalis ka na. Tigil mo ang pang-aabala. Hoy, akala mo may utang ako sa iyo. Walang kwentang tao. Hindi na kita pagsisilbihan. Zhang Li, masamang babae. Kung wala kang pera, huwag magpanggap. Maghintay ka lang. Pakibalot ang mga damit. Sige. Hindi natin pwedeng itago to, Wuxu. CJ, ibabalik ko ito sa kanya pagbalik ko. Pero ngayon, kailangan niyang bumili. Kung hindi, magugilty siya. Hindi ka respetado sa pamilya. Ang suot mo at ang kwintas sa lig. Pinakamahal na kwintas sa merkado ngayon. Dessert star siguro yan, di ba? Kailangan kong samahan ang asawa ko sa isang pagtitipon. Siguraduhin dalhin ang dessert star. May problema ba? Walang problema. Huwag kang mag-alala, Pangulo. Bago matapos ang bukas ng hapon, ipapadala ko talaga ang dessert stars. Unang beses mong isama ako sa... Alam mo, tama lang nakasama ko ang aking nobyo. Ganun talaga ang dapat. Xiao Hui, palagi kong inisip. Kung bakit tayo naghiwalay noon. May sikreto ka bang dahilan? Pasok na tayo. Oy Xiao Wei, halika rito. Bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal nating hindi nagkita. Hoy, sino ka? Ito ay aming class. Sino ka? Ito ay reunion ng aming klase. Bakit mo gustong sumali pa sa mesa? Ikaw, Ha, Hauge, kakabalik mo lang sa bansa kaya bakit hindi? Ito ang nobyo ni Gu Xiaohui. Siya ang iniwan noon. Ngayon, hindi ko alam kung paano niya napabalik si Gu Xiaohui. Kawawang tao. Wuxu. Si Ma Junhao ang bugtong na anak ng Suanuge. Hindi mo kayang awayin siya. Kung hindi, huwag kang sasali sa mesa. Humanap ka na lang ng maupuan, pasensya. Duwag. Lalaking umaasa sa babae. Xiao Wei, dati kitang nililigawan pero hindi mo. Nagbago na ang lahat sa loob ng 6 na taon. Ang hindi nagbago ay ang nararamdaman ko sa iyo. Tanggapin mo na ako. Leon Itma, huwag mo naman gawin to.
Pangakuan mo siya. Kung ganyan ka pa, aalis na ako. Hoy, Xiaohui. Espesyal na regalo ko sa iyo galing abroad. Nagkakahalaga itong Desert Star ng 8 milyon. Sana magustuhan mo. Naku, Guxia Ohui, ang swerte mo. Si Haoji lang ang gagawa nito. Bumili ng Desert Star bilang regalo. Xiaohui, isuot ko sa iyo. Masyado itong mahalaga, hindi ko matatanggap. Anong ginagawa mo? Kunin mo yung basura mo at umalis ka. Huwag mong gambalain ang asawa ko. Basura. Dapat 8 milyon ang gastusin mo para bilhan ako ng... Yenan, hindi kita gaya. Hindi ako gagastos ng 8 milyon sa peke. Nagsasalita ka ng walang ebidensya. Anong basehan mo na peke ito? Inggit ka lang sa akin. Ikaw. Paano mo nagawa ang? Xiaohui, ito ang regalong binili ko para sa'yo. Wuxu, saan mo nakuha ang kwintas na ito? Pag uwi natin, sasabihin ko sa'yo. Lumapit ka, isusuot ko sa'yo. Salamat. Ikaw na isang ordinaryong manggagawa, kayang bumili ng. Sa tingin ko peke ang sayo. Kahit peke ang ibinigay ni Wuxu, gusto ko pa rin ito. Hindi pwedeng matapos na lang ito ng ganito. Kailangan natin ito pa-appraise. Kung hindi, mawawalan ako ng mukha. Naku, Master Wang. Pero sa Jiangsheng, ikaw ang pinakasikat na. Kailangan natin siya rito. Siya ang pinakakarapat-dapat at patas. Zuk, kunin mo si Chen Fang. Kung peke ang Desert Star ko, basta kakampi ko ang taga-appraise, magiging tunay ang peke. Hoy bata. Kapag napatunayang peke ang sayo, iiwan mo si Gu Xiaohui, sang-ayon ka ba? CJ. Wuxu. Pero kapag ikaw ang natalo, kailangan mong yumuko at humingi ng tawad sa akin. Mangako kang hindi mo naguguluhin si Xiaohui. Wuxu, wag mong palabasin ito ng malaki. Gu Xiaohui, ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba'y peke ang kwintas na binili ko? Ginoong Wang, tamang oras ang pagdating mo. Pakiusap, tasahin ninyo itong 2 kwintas. Sa Jiangsheng, ang aking pagtatasa ay may otoridad. Si Ima at ang binatilyong ito. Maging panatag kayo. Ngayong araw, ibibigay ko sa inyong 2. Mga Ginoo, narito na ang resulta ng pagtatasa. Ang dessert heart na kwintas ni Ima ay 2. At ang kwintas ng binatilyong ito. Binata, huwag kang magsinungaling. Tarantado kang mayabang ka. Ayaw kitang tulungan noon pa man. Ngunit ikaw ang lumapit para humingi ng tulong. Bakit nananakit ka pa rin? Wushu. Hindi lang peke ang kwintas mo. Naglakas ka pang manakit kay Ginoong Wang. HMP, hindi ka basta makakaalis dito ngayon. Sino ang talo at sino ang panalo? Sino ang tunay at sino ang peke? Mas maaga pa para magpasya. Ayaw mo pang aminin ng pagkatalo? Sa buong Jiangsheng. Sino pa ang mas dalubhasa kaysa kay Ginoong Wang? Sigurado ako, walang makakapantay sa kanya. Guro, bakit po kayo narito? Umalis kayo sa daan. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ito si Professor Chen. Pambansang antas na tagapagtasa. Karaniwan niyo lang siya nakikita sa... Si Wushu na ito, nakapag-imbita pa ng ganitong dalubhasa. Hindi biro ang nagawa niya. Baka swerte lang yan. Manood muna tayo. Magsaya tayo sa palabas. Professor Chen, pakiusap po ang inyong hatol. Siyempre. Ito ang tunay na Desert Star. Imposible yan. Peke raw sabi ni Ginoong Wang.
Anak, alin daw ang tunay sabi mo? Guro, ang hawak ninyo ang tunay, bulag ang alaga. Tatanggapin ko ang parusa ng guro. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagdurusa ako sa Xuan Wu Gate. Sinusunod ko lang ang utos ni Master Ma. Wushu. Kung may hinir kang artista, papatayin kita. Mag-ingat ka. Wushu, huwag kang pabigla-bigla. Kailangan ng pera? Pwede kong kausapin tatay ko. Lene, sino ang may pake sa mumurahin mong pera? Natalo ka, alam mo na ang dapat gawin. Huwag mong kalimutan. Alam ko na. Kung alam mo, gawin mo na. Wuxu, nasisiraan ka na ba ng bai? Bilisan mo, pakawalan si Ma Junhao. Kung hindi mo ito gagawin, wala mangyayari. Guguluhin ka lang ni Ma Junhao. Yumuko ka at aminin ang pagkakamali. Gu Xiaohui. Pasensya na, nagkamali ako. Wushu. Hindi ka alis sa Jiangcheng ng buhay. Mr. Wu, nagkagulo lang ang alagad ko. Paano mo siya pahihirapan? Hayaan mo na, naghahanap buhay lang siya. Salamat, Yan Ru. Hoy kayong lahat, huwag kayong tatanga-tanga. Magpatuloy kayo sa inyong reunion. Xiaohui, ang galing ng fiancé mo. Tingnan mo ang tindig niya. Magsisimula siya dito sa Jiangcheng. Ano bang iniisip mo? Saan galing ang Desert Star? Huwag mong sabihin galing kay Izuki ito. Sa totoo lang, nanalo ako sa loto. Wuxu. Akala mo ba tanga ako? Sabihin mo ang ano ba talaga ang pagkatao mo? Xiaohui, sasabihin ko lahat mamaya. Nagtiwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa iyo. Pero may tinatago ka kay Zuke. Baka may masamang mangyari sa iyo. Ayos na, lehitimo na si Zuke. Wala nang panganib. CJ. Lahat lumabas na. Wushu, pi-asterisk ang ina mo. Babayaran mo to ngayon. Lene. Kayo lang. Laban na. Zuki. Zuki, anong nangyari sa'yo? Bakit tagabantay ka ng iba? Usapin ito ng aming Xuanwu Gate. Sana bigyan mo ako, Wupang, ng pabor. Umalis na kayo. Wuleor, wala kang mukha. Kahit si Matenyo pa ang pumunta, hindi ako aatras. Zuki, huwag kang magmalabis. Tiyo, bakit ka nagpapatagal? Suntukin mo na. Ano problema, di mo rin kaya, Majun? Wushu. Tigilan mo yan. Zuki. Kailan pa naging ganon kakampi mga tao mo? Internal issue to ng Zukugate. Siyempre, di mo alam yun. Sige. Misunderstanding lang tong nangyari. Para kay Master Ma. Paalisin nyo na kami. Exact, alam nyo naman. Malakas ang tatay ko sa Jiangcheng. Pakawalan mo na. Si. Hoy, may anak kang babae, di ba? Ingatan mo siyang mabuti. Ha? Anong nangyari? Kailangan mong manindigan para sa akin. Sige, sige. Walang kwenta. Ilang taon ka na at umiiyak ka pa. Di ka naman mukhang young master. Wupang, ano ba talaga ang nangyari? Nasugatan si young master sa gathering. Dapat itatanong ko sa kabila. Pero pinagtanggol siya ni Zuki. Kaya nabully si young master ni Wushu. Di pwede matapos lang to. Kawawa ang reputasyon ng Xuanwu Gate. San pupunta ang mukha mo, Tay? Guro, malino na may balak ang Zuki Gate. Nais nilang agawin ang trono ng Jiangcheng. Para kay Tai. Dapat nating wasakin ang Zuki Sect.
Dahan-dahan sa Zukeisek, dahan-dahan sa Zukeisek. Ang nagmamadali, nagkakamali. Hindi pa tatawarin ni Wushu yan. Wushu. Kung pakakasalan mo si Xiaohui, Supreme Villa lang ang hihingin kong dote. Kung hindi, di ako papayag. Nay, ito lang pala ang usapan. Oo. Ting. Sa puso nila wala nang iba. Matandang Gyu. Simulat sa pool, sinabi ko na. Supreme Villa. Sa susunod na buhay mo na yan, Asami. Ikaw. Sinang may permiso para umalis? Ah, haha. Oh, Guru Maria. Salamat sa pagdalaw sa aming munting tahanan. Ha ha ha. Bilis, painom ng tsaa sa guro. Ayos, ayos, ayos. Huwag na. Ikaw si Wushu, ang tapang mo. Di mo alam ang lugar mo. Pinatid mo ang anak ko? Di mo pa alam kung sino ang hari ng Jiangcheng. Ginamit ni Majunhao ang anak ko. Mabuting at hinali lang ang binti. Sobra ng respeto sa Xuan Wusek nyo. Magpakumbaba ka naman. Ha ha ha. Kaya dapat pasalamat ako? Magaling ka raw lumaban? Nasa labas ang 100 dagdag kong tauhan. Ngayon, makikita ko kung gaano ka kagaling. Nasaktan ka ni Panginoong Maria. Si Wushu lang ang kalaban ng pamilya natin. Wala tayong kinalaman dito. Wushu, magsalita ka nga, salbaha. Ilang araw ka pa lang dito sa Jiangcheng. Ang dami mo ng gulo sa pamilyang Go. Huwag mo nang isipin ang Supreme Villa, kahit 10 pa ang ibigay mo. Hindi ko pa rin papayagan si Xiaohui sa'yo. Lumabas ka na rito ngayon din. Hinding-hindi ka na makakapasok sa pamilyang Go. Mukhang hindi na siya makakabalik sa pamilyang Go. Ayoko ng karahasan ngayon. Tigil. Matyayan niyo, kung gagalawan mo ang aking tagapagligtas. Mahigit 100 katao ang nasa labas. Paano nakapasok ang Zuke dito? Boss, wala ni isa sa labas. Ano? Machenyu. Dapat marami kang kasama sa susunod. May kakayahan ka pala. Matyayan niyo kung ayaw mong maniwala. Subukan natin ngayon din. Tingnan natin kung kanino ang Jiangxi. Sige, mga Zo. Aminado akong natalo ako ngayon. Hindi ko inakala to. Ang akala nating mahinang Zukeisek. May palihim na lakas pala. May palihim na lakas pala. Minaliit pa kita. Titingnan natin. Umalis na tayo. Panginoong Ma, may dala akong plano. Plano para sa atin. Plano? Anong magandang plano may angka ninyo? Ha ha ha. Panginoon, ang mungkahi ko, kumbinsihin natin. Kung si Wushu at Zuke lang. Mukha tayong mga walang silbi. Kapag sila ang kumilos. Pasensya na, may iba pa akong plano. May bagong plano ako. Bumalik si Wushu para kay. Diretsuhin mo na. Kunwari agawin ninyo ako. Para mapilit si Gu Xiaohui kay Li. Masuner ang anak si Gu Xiaohui. Kapag hindi niya napasuko si Gu Xiaohui, sa paglabas niya ng Jiangcheng, pwede na siyang mawala. Simple lang to. Tungkol sa Zukeisek, marami tayong paraan sa kanila. Pwede siyang maglaan ng oras para asikasuhin yon. Hindi ganun kadali ang mga bagay tulad ng iniisip mo. Pagdating ng tamang panahon, ang aming pamilyang Go ay lubos na susuporta. Ha ha ha. Hindi ko napansing mayroon kang ganoon. Ha ha, sundin natin ang gusto mo. Lola. Ginoong Ma. Patawarin ninyo ang mga apo ng aking pamilyang Go. May mga pagkakamali ang aking pamilyang Go sa inyo. Ako na lamang ang parusahan. Ginoong Ma, nakikiusap ako. Matanda na ako ngayon. Kaunti na lang ang oras ko. Lola, ano nang nangyayari? Bakit kayo bumangon kaagad? Hindi mo pa rin alam? Nasa akin ang tatay mo at si Guyang.
Kung ayaw mong mapahamak sila, dapat pagkasunduan mong pakasalan ang anak ko. Kung hindi, papatayin ko sila. Hindi, Ginoong Ma. Pumapayag ako. Nakikiusap ako. Tumayo ka na, Lola. Noon ko pa gusto. Susunod, papatayin ko. Ang walang kwentang si Wushu. Huwag, Ginoong Ma. Nakikiusap ako na huwag patayin si Wux. Mapapaalis ko siya sa Jiangxi at hindi na babalik pa. Dahil sa pakikisama sa magiging manugang ko. Ngunit bago lumubog ang araw bukas, kailangan niyang umalis sa Jiangcheng. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Sige, titiyakin kong aalis siya bukas. Si Aohui, may hindi mo masabi sa Wuxu, pakakasalan ko na si Ma Junhao. Hindi na tayo dapat mag-usap pa. Ano ng problema kay Guk si Aohui? Mayaman ang pamilya ni Ma Junhao sa Jiangxi. Bilyon ang halaga ng kanilang ari-arian. At ikaw? Ano pa nang kaya mong gawin kundi manira? Pagod na ako. Ayoko nang mabuhay sa ganitong pagkabahala. Gut si Aohui, kahit ayaw mo sakin. Kailangang isipin din natin si Miao Miao. Isama mo si Miao Miao. Ano pa nang gusto mong gawin? Nangulila si Miao Miao. Ano man ang mangyari. Nanay mo rin siya. Samahan mo siya sandali, inay. Miao Miao. Sunduin ko siya bukas ng umaga. Limang taon na akong hindi nagsusulat. Noong nakaraang 5 taon, narinig ko si Lo. Tutol sila sa relasyon namin ni Wux. Gusto nilang ipapatay siya. Kailangan kong makipaghiwalay. Ma, bakit ka umiiyak? Okay lang ako, Ma. Miao Miao, matulog ka na. Matutulog na rin ako. Magkumot ka. Ngayon, binihag ni Makenyo pamilya ko. Kailangan kong iwan si Wuxu tulad noon. Ito marahil ang pinakamabuti. Pangulo, Nahuli na namin ang utak ni Guya. maliwanag na ang investigasyon. Sino? Ito, Black Dragon. Siya nga. Opo, Pangulo. Noon pang 5 taon, naghangad si Black Dragon sa ganda niya. Pinagawa kay Guyang na magbalikan sila. Pero sa huli, pinili ka niya, kaya nagtampo si Black Dragon. Inutusan niya si Guyang na dukutin ang dalaga. Nagkabanggaan ang 2 dragon. Nang matalo, pinag-initan ang dalaga. Nabatid ng mga kapatid sa tulong ni Zuke. Hintayin yung makabalik ako sa kabisera. Para maghiganti para sa anak ko. Opo. Miao Miao, san mo nakuha to? Kay mama. Kagabi ko pa nakikita kay mama. Ayoko siyang umiyak kaya kinuha ko, para hindi na siya malungkot. Patingin kay Papa. Wuxu, pasensya na. Tatay, Miao Miao, patawad sa inyong dalawa. Anong ginagawa mo? Go Xiaowei, salbahing babae ka. Mamamatay ka na lang kaysa pakasal sa akin? Naniniwala ka ba? Papatayin kita ngayon din. Pati ang walang kwentang anak mo. Nagmamakaawa ako. Wala silang kasalanan, huwag mo silang saktan. Magpakabait ka sa kasal. Bakit hindi pa siya dumadating?
Xiao Hui. Hindi mo pwedeng inumin ang basong ito kasama niya. Wuxu, bakit hindi ka pa umalis? Walang silbi, mga walang kwentang tao. Isang grupo hindi kayang pasaklawin ng isang tao. Nabasa ko ang diary na sinulat mo. Ang dami mong isinakripisyo para sa akin. Paano ako alis? Bakit ang tanga-tanga mo? Nitong 5 taon. Nagkasala ako sa'yo. Xiao Hui, babawi ako sa'yo mula ngayon. Pumunta ka sa kasal ko para manggulo. Hindi mo alam ang sulat ng salitang kamatayan. Wushu, huwag mong hila-hilahin ang pamilya natin. Walang kwentang linta, umalis ka na. Walang kwentang linta, umalis ka na. Xiao Hui. Pupunta ka ba sa akin? Ang lakas ng loob mo. Go Xiao Hui. Wuxu, umalis ka na. Xiao Hui, huwag kang mag-alala. Talagang ilalabas kita rito. Yamang nagmamadali kang mamatay. Yamang nagmamadali kang mamatay. Pagbibigyan kita, tao. Pumarito kayo. Ang mga kapatid mo. Dapat nahuli na sila ng Zuke. Ano? mukhang handa ka talaga. Sige, papatayin muna kita. Saka kuwawa sa akin ng Zu. Pagkatapos, pag-iisahin ko ang Jiang Cheng. Hindi magtatagal, ikaw ang mamamatay. Hihihi. Hinahangaan ko ang iyong uri ng walang takot na ugali. Narinig kong magaling kang manlaban. Narinig kong magaling kang manlaban. Hindi masama. Makinig ka, 10 taon na ang nakalipas. Nakipaglaban ako kay Master Jiang Nan. 8 taon ng solo kong winasak, kaya nakuha ko ang kapangyarihang ito. HMPH. Bibigyan kita ng pagkakataon, kung matatalo mo ako ngayon. Bibigyan kita ng marangal na kamatayan. Papatayin talaga kita. Ikaw lang, hahaha. E di lumaban ka. Tatay. Ayos ka lang ba, tatay? Ting. Akala ko magaling kang manlaban. Walang kwenta pala. Sabi sa iyo ni Wushu. Huwag mo isiping walang makakapigil sa iyo sa Jiang Cheng. Mali ka. May makapangyarihan akong kakampi. Nangangahas kang makipag-away sa akin, HMPH, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Wala kang matitirang bangkay, mamamatay kang walang labi. May mga ganoon palang tao. Gusto kong makita mismo. Sige, huwag kang magmadali. Malapit na silang dumating, tiyak na mamamatay ka. Wala nang magliligtas sa iyo ngayon. Ikaw ang may gusto ng kamatayan. Wala kang masisisi kundi ang sarili mo. Wala kang masisisi kundi ang sarili mo. Wang Dong. Hindi ko inaasahang ikaw pala. Nagulat ka, no? Haha. Panginoong itim na dragon. Sa wakas, dumating ka na. Itong si Wushu. Sa galing sa labanan. Kinuha ang zone ng Jiang Cheng. Sinira pa ang kasal ng anak ko. Gulo sa Xuanwu Gate natin. Panginoon, ako'y tauhan mo. Ang kapal ng mukha niyang hawakan ako, parang paghamak sa samahang dragon. Mga tulad mo, dapat mamatay. Agad-agad. Ano? Ang pinuno ng samahang dragon, ang itim na dragon. Itong si Ma Chanyu. Nakakakilabot. Ang totoo pala. Mga tauhan ng itim na dragon. HMP, tapos na si Wushu ngayon. Mukhang hindi pa alam nitong mga tanga, ang totoong pagkatao ni Wushu. Anong pagkatao meron siya? Gago ka. Alam mo bang dalawa ang pinuno ng samahang dragon? Ako ang itim na dragon. At ang taong nasa harap mo. Ang luntiang dragon. Hindi ko inakala. Hindi tulad mo, itim na dragon. Itim na dragon.
Ang usaping ito. Huwag mo nang pakialaman. Maraming takot sa iyo bilang luntiang dragon. Walang silbi yan. Wala yan. So, laban tayo. Hoy, di ko yun sinabi. Ikaw ang nagsabi. Anong gusto mo? Nais kong kunin si Ma Chanyu. Ang Xuanwu Gate ay napasa kamay na ng Dragon Society. Ang mga tao ng Xuanwu Gate. Hindi mo kayang hawakan kahit isa. Walang saysay ang mga salita mo sa akin. Walang halaga yan. Ma Chenyu. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Ano kung ipipilit kong kunin siya? Wala kang kakayahang makialam tungkol sa Green Dragon. Ha ha ha. May mga bagay na parang hindi mo alam. Sabihin mo ang gusto mo. Hindi mo ba laging gustong malaman kung sino ang nag-utos kay Guyang na ipagbili ang anak mo? At kung sino ang gustong pumatay sa kanya? Ikaw. Ha ha ha. Tama. Ako iyon. Bakit? Dahil 5 taon na ang nakalipas. Nais kong lasapin ang ganda ng Jiang Cheng. Ang sarap ng unang gabi. Pero ikaw, paslit ka, sinira mo yon para sa akin. Kaya nais kong ipagbili siya. Tapos patuloy kang sinuwerte. At sumali ka sa Dragon Society. Lagi mo akong kinokontra sa bawat pagkakataon. Kaya gusto kong patayin ang anak mo. Para maibsan ang galit ko. Hihihi. Nag-aalala na. Matalino ang Green Dragon. Malakas ang Black Dragon. Nakakaya mo bang makipaglaban sa akin? Subukan nating maglaban. Nagpapakumbaba ako sa nakatatanda. Nagpapakumbaba ako sa nakatatanda. Kayo ay parehong leader ng Dragon Society. Hayagan kayong nag-aaway. Anong klaseng kaayusan ito? Kahihiyan ito sa mga alituntunin ng Dragon Society. Wala akong choice kundi kumilos. Alam naming lahat ang ginawa mo sa mga babaeng Gyu. Tapos nandito ka ngayon nagkakalat ng kalokohan. Black Dragon. Sumama ka sa amin para harapin ang parusa. Green Dragon. Pag-alis namin, ang lahat nito, lahat dito. Bahala ka na kung ano ang gagawin mo. Black Dragon. Pagbalik ko sa kabisera. Papatayin talaga kita. Huwag kang magmalaki. Huwag mong isiping ang pagnakaw mo ng pera para sa grupo. Ayos lang na gawin mo ang gusto mo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang naglalabas ay bumabalik din. Baka sa susunod mong buhay. Umalis ka na. Lumayas ka. Black Dragon, ano ang binabalak mo? Black Dragon. Ano ang gusto mong gawin? Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba nakikita? Gusto niyang maghimagsik, Black Dragon. Pag-isipan mong mabuti ito. Sawa na ako sa mga katandaan ninyo. Ako ang nagtatag ng Twin Dragon Society. Ngayon, sa pagtingin ko sa mga mukha ninyo. Black Dragon, pakawalan mo na ang Elder. Ako si Green Dragon, garantiya ang buhay mo. Anong karapatan mong maggarantiya? Makinig ka. Mamamatay kayong lahat ngayong araw. Mula ngayon, Black Dragon Society na lang ang mananatili. Wawakasan na ang Twin Dragon Society. Mga kapatid ng Black Dragon Society, lumabas na. Presidente, tapat ako sa inyo. Presidente, ako ang tao ninyo. Huwag niyo akong patayin. Tapat ako sa inyo. Presidente. Ganoon din ang pakiramdam ng pamilya Go. Oo. Presidente, susundin ko kayo palagi. Ha ha ha. Green Dragon. Lumuhad ka sa harap ko. O papatayin ko siya. Ha ha ha. Anong karapatan mong tumayo ng pantay sa akin? Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Gagawin ko ito sa harapan mo. Sasamahan ko ang babae mo. Ha ha ha. Tapos papayagan ko lahat ng kapatid ko. Ha 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 ha. Wuxu.
Itim na dragon. Natalo ka na. Hindi pa ako talo. Kahit mamatay ako, isasama kita. Panaginip mo lang yan. Mga kapatid ng samahang itim na dragon. Patayin ang berdeng dragon. Ang pumatay sa kanya magiging bagong itim na dragon. Mga kapatid ng samahang itim na dragon, huwag kayong magpakamatay. Nabaliw na ang itim na dragon. Mababaliw na rin ba kayo? Hindi nyo ba nakikita ang sitwasyon? May pag-asa pa ang itim na dragon. Umatras na kayo ngayon din. Kung susuko kayo, hindi namin kayo pahihirapan. Itim na dragon. Nabigo na ang mga plano. Patayin siya. O papatayin ko kayong lahat. Panginoong Berdeng Dragon, kami sa pintuan ng Xuanwo susunod na sa inyo. Panginoong Qinglong, hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Matanda. Ipasya nating patayin si Wang Dongheng ngayon din. Dapat silang pairalin ayon sa batas. Samahan palabas ang tatlong matanda. Panginoong Qinglong, Panginoong Qinglong, Panginoong Qinglong, Panginoong Qinglong. Wuxu, nasa poder pa ni Machanyo ang tatay ko. Ayos lang. Ipinadala ko na si Zuke para sumaklolo. Tay. Pangulo, Ano ang nangyayari? ikaw mismo ang magpaliwanag. Kami ay nagsabuatan kay Machanyo. Pinilit si Xiaohui na pakasal kay Ma Junhao. Walang pang-kidnap na nangyari. Ano, tay? Bakit niyo ako ginaganito? Ni hindi niyo inisip ang nararamdaman ko. Xiaohui. Alam kong nagkamali ako, mali ako, mali ako. Hoy! Ang pamilyang ito ay hindi nagpapasakop sa dalawang pamilya. Wushu, aking mabuting manugang. Lahat kami sang-ayon sa kasal ninyo ni Xiaohui. Umaasa rin kami na hindi nyo papansinin ang mga nakaraan. Nakalipas na ang lahat. Tama, tapos na ang lahat. Hi! Bayaw, hahaha. Kayo ni Xiaohui, Kuan, baka sa mga susunod na taon. Kaya, Rui, kung ayaw mong magpasalamat, okay lang. Bakit mo sinaktan ng tao? Nasaan si Lola? Hahaha. Aking asawa, naku, biglaan ito. Basta tunay ang pagmamahal mo kay Xiaohui. Ngunit kailangan na magkaroon ng magarbong kasal sa Jiangcheng. Gawing malaking kaganapan ang kasal na ito. Nais kong malaman ng buong Jiangcheng, ang anak na babae ng angkan natin ay ikakasal sa presidente ng Xuanglong Society. Oo, tama talaga. Xiaohui, ano ba ang ibig mong sabihin? Nadismaya talaga ako sa kanila. Wuxu, ilayo mo ako rito. Sige, bumalik na tayong mag-anak sa Kyoto. Hindi na tayo babalik pa. Xiaohui, alam niyang nagkamali siya. Xiaohui, nagkamali ang itay mo.